Ipe, tong-tong, alimango. Sa Gasol, Pangasinan, ito'y dinarayo. Holy crab! Handa na ba kayo? Crab mentality, mali ang konsepto. Ayon sa isang eksperto, bayanihan na tulad ng alimango. Tigmalasa, 100% Pinoy. Dahil napaliligiran ng tubig ang Pilipinas, hindi lang mga nagagandahang beaches ang ipinagmamalaki natin, kundi ang mga yamang nakukuha rito. Kabilang na riyan ang nagsasarapang hipon at alimango. Mantakin nyo, libo-libong tonelada ang inaani nito taon-taon. Pinakikinabangan hindi lang ng Pilipinas, kundi maging ng mga bansa kung saan ito ine-export. Pero tila may isang negatibong bansag sa ating mga Pinoy na may kinalaman sa mga alimango. Totoo ba ang sabi nila na tayong mga Pinoy raw? Hirap umasenso dahil tayo ay may crab mentality? Hindi pa man nagbubukang liwayway, binaybay namin ang Orani Channel sa probinsya ng Bataan. Dito raw matatagpuan ang pinakamalalaking sugpo farm. Tamang-tama raw ang dating namin dahil ngayon ang panahon ng anihan ng sugpo. Pinapump ang tubig ng fish pond upang itaboy ang mga sugpo papunta sa malaking net na ito. Tsaka huhulihin. Dami na lalaki ng sugpo. Meron? '70s nang nakilala ang Bataan sa kanilang malalaki at masasarap na sugpo. Masarap ang lasa dahil sa timplado ng tubig dito. Hindi masyadong maalat, hindi masyadong matabang. Kaya kumbaga sa balance. Ini-export pa nga raw ang mga ito sa bansang Thailand, Malaysia, Japan at Amerika. Kaya naman malaking tulong ang negosyong ito sa mga taga rito. Marami nagsiyaman dito na mga fish-pond operator. Karamihan sa kanila nagang multimillionaire. 340,000 kilos ng sugpo ang inaani dito sa Orani taon-taon na nagbibigay ng kita na umaabot sa 3 milyong piso kada taon. Phineus monodon ang scientific name ng sugpo o mas kilala sa tawag na giant tiger prawn. Fry ang tawag sa maliliit na sugpo o binhi. Mabilis ang paglaki ng mga sugpo. Sa loob lamang ng 20 araw, pwede nang ilipat ang mga ito sa fish pond. Subalit, may kahirapan daw ang pag-aalaga nito. Kumisang polusyon ng tubig. Pag nagkataon na medyo masurang tubig, similya pa lang, hindi mo na mabubuhay. Swerte-swerte lang pabuhay ng sugpo sa ngayon. Kaya naman, may kamahalan ng bentahan sa merkado. Ang 1 kilo, nagkakahalaga ng 300 hanggang 600 pesos, depende sa laki. Hindi lang sugpo ang naninirahan sa baybayang ito ng Bataan. Dito rin matatagpuan ang maliliit pero singsarap na pinsan ng mga sugpo, ang alamang. Kulay puti at sadyang maliliit ang mga alamang. Gayunpaman, small but terrible ang hipong ito. Ang isang balde nito nagkakahalaga ng 200 piso. Pagkahuli, mainam na mainam itong gawing pag-uong alamang. Pagsapit naman ng madaling araw, pumapalaot ang mga namamandaw upang anihin ang mga hipong nahuli sa kanilang baklad.
Ang mga hipon ay nocturnal, ibig sabihin sa gabi sila gising. Kaya 3:15 ng madaling araw, ganitong oras kami mag-harvest. Isa si Ronel sa mga mangingisdang pumapalaot. Kahit ano lang na klaseng isda o hayop kung papasok dito sa lambat na to, yun ang nakukuha dito. Yung ilan, pinipili na itapon, yung ilan naman pinipili para hulihin. Kasama ng mga nahuling alimasag at isda, binubukod ang mga suwahe at hipon. Pero hindi magkaiba yung presyo. Yung puti, yung malinaw. Yung suway, yung kulay pula, yun. At 4 na ulang. Singaw ang tawag sa mga hipong ito dahil hindi ito cultured gaya ng mga sugpo. Kumbaga sa akin, hindi pinunla, yung bininhi. Yung kusang kasama ng tubig, yung similya. Pero kahit singaw, ang suwahe raw ang pinakamasarap na klase ng hipon dito. Mas masarap pa sa sugpo. At sa halagang 250 pesos kada kilo, malaking tulong na raw itong pantawid gutom sa araw-araw. Kahapon naka-labor na ako. Yung iba, inuulog sa utang. Pinumumunan namin, utang lang dito. Sa konsignasyon. Sa ngayon ay aminado silang nabawasan ang kanilang huling hipon. Dito sa fish port ng Orani, Bataan, ibinebenta ang mga nahuling hipon. Nakuha namin yan. Swahe, W1, 280. Maliit man, masaya na rin siya sa pag-asang makababawi sa susunod na huli. Dito sa katabing probinsya ng Bataan, sa bayan ng Muñoz, Nueva Ecija, pinalalaki ang isang uri ng hipon, ang ulang. Kakaiba ang itsura dahil may sipit ang mga ito. Mas malalaki ang mga lalaking ulang at makikilala dahil kulay bughaw ang mga ito. Samantalang maliliit at kahel ang kulay ng mga babaeng ulang. Macrobrachium rosenbergi ang scientific name ng ulang. At ito raw ang pinakamalaki sa pamilya ng mga hipon. Ang Pilipinas hindi siya hindi siya sumabay sa Malaysia or Thailand para binigyan pansin itong ating ulang. Dahil yung technology medyo may complicated ng konti.